Mga idol, pagkatapos nga po ng nakakadismayang pagkatalo ng Golden State Warriors laban sa Denver Nuggets, binulgar nga po na karma dito si Coach Steve Kerr. Yan naman ang ating unang story na pag-uusapan na sasamahan ko na rin ng sinabi ni Nikola Jokic sa Golden State Warriors. Pag-uusapan na rin natin ngayon ang balitang nagsalita na nga si LeBron sa kumakalat na trade sa Lakers at ang sinasabing dalawang bagong shooter na target nga po ng kanilang kupunan. Kaya mga idol, tara! Nagkaroon nga sana mga idol ang Golden State Warriors ng napakalaking oportunidad na manalo laban sa Denver Nuggets matapos silang lumamang ng 18 points sa huling 7 minuto ng 4th quarter. Ngunit sa kasamaang palad, simula nga po niyan bigla na lamang nag-struggle ang kanilang team sa opensa, especially sa shooting. Maliban nga po diyan, sobra rin naman silang nahirapan na depensahan ang ginagawang opensa ni Nikola Jokic at Aaron Gordon. At ang masakit nga dito, ang nagawang walang kwentang turnovers ni Stephen Curry sa huling segundo ng 4th quarter na siyang naging rason bakit nakuha pa ng Denver ang bola at nagawa pa ni Nikola Jokic na maipasok ang kanyang game-winning buzzer beater. Kaya dahil nga sa pagkatalo ng Warriors ngayong araw, sari-saring pambabatikos na naman ang natanggap nila, gayong ilang beses na nga silang nanghihina sa tuwing nagkakaroon sila ng malaking kalamangan. May ilang mga fans na rin naman ngayon ang nagsabi na ang pagkatalo nga po ng Warriors ay karma kay Coach Steve Kerr matapos nitong yabangan at pagsabihan si Nikola Jokic na wag nang magreklamo at mag-flop nang lumamang na ang Warriors simula sa 4th quarter. Pero ayon rin naman nga po mga idol sa naging pahayag ni Nikola Jokic sa kanyang post-game interview, sinabi nga niya dito na masayang-masaya nga at naipasok niya ang kanyang ginawang 3-pointer lalo pat uuwi nga sila sa kanilang bahay na panalo. Aminado rin naman ito na hindi nga talaga madali ang kanilang naging laro, gayong napakahirap talagang kalaban ang Warriors dahil kay Stephen Curry. Siyempre, dito naman tayo pumunta sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang nagsalita na si LeBron James sa kumakalat na trade ng Lakers at ang sinasabing dalawang bagong shooter. Base nga po mga idol sa naging pahayag ni Gilbert Arenas, handa nga po ang Los Angeles Lakers na gumawa ng isang trade, gayong hinahayaan nga po nilang hindi paglaruin ang kanilang mahalagang players katulad ni Rui Hachimura at D'Angelo Russell. Yes mga idol, binabangko nga po ng kanilang team ang mga players na dapat ay naglalaro sa kanilang mga nakalipas na laban. Kaya dyan palang malinaw na gagawa ang Lakers ng isang malakihang trade para makakuha sila ng mga bagong shooter katulad na lamang ni Bojan Bogdanovic ng Detroit Pistons at Gordon Hayward ng Charlotte Hornets na parehong available na. Ngunit ayon rin naman nga po mga idol sa naging pahayag ng kanilang superstar na si LeBron James, bagamat man alam niyang merong mali sa lineup ng Lakers, ipinapaubaya na lamang nga po niya ito sa kanilang general manager na si Rob Pelinka ang pag-ayos nan. Ika nga'y mukhang hindi mangingialam si LeBron James sa mga posibleng gawing trade ng Lakers, gayong mas nakatuon siya kung paano sila mananalo sa kanilang mga susunod na laro. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito sa aking YouTube channel. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe na rin. Pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat ng solid J-Zone TV na laging nanonood dyan. Maraming salamat mga idol.